Minsan, nanalangin si Jesus pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo nga akong gambalain, nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan." Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kung ako'y nagpapalaya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Visible, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makakagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Sa pangalan ng Ama, at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin, at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan,
mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa ipinagkaloob niyo sa aming Pangulo o tagapanguna ng aming bayang Pilipinas, Presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagpalain niyo po siya at lagi niyo po siyang kalingain. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, bigyan niyo po siya ng karunungan, bigyan niyo po siya ng pusong dalisay at mapagpakumbabang kalooban upang ang kanyang pagtatagumpay at ang inyong paggabay sa kanya tunay at dalisay na mapagtatagumpayan niya ang responsibilidad na ipinagkaloob niyo sa kanya bilang isang presidente ng bayang Pilipinas. At ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, si Amy, at ang kanyang mga anak, at ang yumao naming presidente na si Ferdinand Edrelin Marcos, saan man siya naroroon. Patnubay at gabay, inilagay niyo po siya sa mabuting kalagayan na nariyan sa inyong kalangitan. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan at maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako, aming Amang nasa langit. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig
at katarungan, mula ngayon at magpakailanman. Tayo na at manalangin, damahin natin ang mensahe. Tayo'y tumawag sa Kanya ng may pagkahabag at linisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo na at pumikit. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan na ipinagkakaloob nyo sa inyong mga anak dito sa bayong Pilipinas. At sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw, patuloy kaming nagpapasalamat sa maganda ninyong kalooban. Binabasbasan ko ang aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos sa pangalan ng aming amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat ng bagay
langit, lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita namin, at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo, Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo ang ating Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Lakasan mo ang iyong loob, ang lahat ng mga naninira at lumalapastangan sa iyong pangalan at sa iyong pagkatao. Hindi na sila magtatagal dito sa mundong ito, sapagkat ang ginagawa nila ay napaka dungis. Humahatol sila ng ayon sa kanilang kalooban. Ikaw lamang, Pangulong Bongbong, ang siyang nagbibigay ng mga mabubuting bagay dito sa bayong Pilipinas upang maging maunlad at makatarungan ang iyong ginagawa. Nakikita ng dalawang mata ng ating Amang nasa langit at ng ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo ang maganda mong kalooban. Salamat po at maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pag-ibig at katarungan dito sa bayang Pilipinas, ngayon at magpakailanman. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na Espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, humihingi po ako ng karunungan na nagmumula sa inyo. Gamitin mo ang aking mga labi upang maipahayag ko ang mabuting balita, ang walang hanggang ninyong karunungan dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. At sa mga OFW na mga naririyan, ingatan nawa kayo ng ating Amang nasa langit upang kayo makapamuhay ng maayos at maitustos nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Binabasbasan ko kayo at ilayo kayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng karamdaman dito sa inyong pinagtatrabahuhan mula ngayon at magpakailanman. Ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Minsan nanalangin si Jesus
Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.' Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, 'Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.' Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maiahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababang pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo.' Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul ng prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babaksak ang bawat kaharian na hahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon nagilalas ang mga tao. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan. Magpakilala ka na, ang Diyos ang sumasayo. Kung maghimaksik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo, magpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo, mga tagasunod na makakagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin.
at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ngayon kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ari ang inagaw. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa tigang na lugar at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Samantalang dumaraksa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito." Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila, maliban sa palatandaan ang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok silang maninirahan doon, kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Tandaan ninyo ito. Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Kung papaano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineve, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang o kaya'y ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ito sa talagang patungan upang pagpasok ng mga tao ay makita nila ang liwanag. Kaya mag-ingat ka, baka ang liwanag na sa inyo, akala mo'y nasa iyo ay kadiliman pala. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang iyong mata ang pinakailaw ng iyong katawan. Kapag malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidimlan ang buo mong katawan. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, ito'y lubos na maliliwanagan na para bang tinatanlawang ka ng isang maliwanag na ilaw. Pagkatapos magsalita ni Jesus ay inianyayahan ng isang pariseo upang kumain sa kanya. Pumunta siya sa bahay nito pagdulog sa hapag. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo'y mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ni punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ngunit ipamamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan
at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumakain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kanyang kamay. Mga hangal, hindi ba ang mga likha ng labas ay siya rin may likha ng loob? Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yebabuena, ng roda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayong mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayang kayo sa mga liwasang bayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan pati kami kinukutya mo. Kawawa kayong ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapapatay ng inyong mga gulang. Saba ninyo, sapagkat para kayong mga libingan walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito sinasabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Mangmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay ng pagitan ng dambana, sunugan ng kahandog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalakpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon tinuliksa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo. Pinagtatanong tungkol sa maraming bagay. Sa gayon, lalakpak ang lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay ng mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kawawa kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tiniliksa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay, upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay, mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat ng makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen.
Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. 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 At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog. At paggising na umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nananalangin para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasan langit mula sa trono ng ating Amang si Yahweh at ng ating banal na Espiritu at ng ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag kayong sosobra sa 7 at huwag namang kukulangin sa 7, kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang siyang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, yan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong marinig. I-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo
Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Mga kapatid, ang gawaing ito ay para sa lahat na may pagkilala at pagsamba sa ating Amang nasa langit. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, anuman ang inyong dinadala na mga suliranin sa inyong buhay, na mga pagsubok o anumang mga karamdaman na nasa ating katawan o ang mga nararanasan natin sa ating buhay, sa ating mga asawa at sa ating mga anak. Kung kayo ay may pagkilala sa ating Diyos na buhay, anuman ang inyong karamdaman o mga suliranin, tiyak na kayo ay mabibigyan ng kagalingan sa lahat ng inyong mga karamdaman, anuman ang karamdaman na sa inyong katawan. At kung kayo'y may mga pagsubok, sinusubo kayo ng ating Diyos sapagkat kaya mo yan. Kaya ka sinusubok dahil ikaw ay may pananalig at pagkilala sa kanyang banal na pangalan. Kaya tayo na mga kapatid, tayo'y sumamba sa gawaing ito, saan man tayo naroroon, nasa loob ng inyong tahanan, nasa inyong kwarto, o sa inyong paglalakbay, buksan nyo lamang ang inyong cellphone at makikita nyo na ang gawaing ito, ang anak ng tao. Tayo na mga kapatid, tayo'y magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po Ama
sa maganda ninyong kalooban mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Salamat po. Amen.